Pero eto muna tayo mga bossing. Pakalmahin muna natin si Bato. Hintayin natin na magkaroon ng update doon sa page mismo ni Bato de la Rosa o magkaroon ng interview. Puntahan po muna natin mga bossing si Marcoleta. Kanina ko pa to gustong Kanina ko pa to gustong i-topic ho mga boss eh. No? Gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Yung paghahamon ni Marcoleta kay Ping Lacson ho mamaya muna ulit. Babalikan natin yan si Bato de la Rosa kapag may nakita na po tayong update kay Bato. Okay? Dito muna tayo sa paghahamon ni Marcoleta kay Ping Lacson. Bad trip na ho si Marcoleta daw eh. Oh. Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-umpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya. O yan, pinalutang niya. Iko-course niya yung sabina sa akin. Oh, ayun. Hindi kasi, di ho ba si Gutesa hindi matagpuan, mga kababayan? Di ho ba si Gutesa hindi makita kung nasaan yung kinaroroonan? Ngayon, ang sabi yata ni Senador Ping Lacson, yung warrant yung sabina daw po ni Gutesa ay ipapadala mismo doon sa opisina ni Marcoleta. Dahil nga daw ho, kumbaga si Marcoleta, alam niya kung nasa si Gutesa. Para ho sa akin, ganun yung dating nun eh. O since, ano mo naman yan? Since witness mo naman yan. No? O yan, ipapadala ko sa iyo yung sabina niyang si Gutesa. Nagiinit ho ang ulo nito si Marcoleta. Sabi, subukan mo. Alam niyo po kung saan nagsusumbong? Wala pong ibang pagsusumbong si Marcoleta. Kundi doon lang naman po diyan po sa Net25 Di ba? Okay, Marcoleta, banat. Yung opisina. Subukan mo. Iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon eh. Parang kayo na mismo. Ano naman nasabi? Isa pa yan. No? Tingin ko, hindi lang Senate Blue Ribbon ang mag-iimbestiga sa iyo, Marcoleta. Bakit? Kasi doon sa salin mo. Biruin mo ba naman magkano yung sinabi mong salin mo? 52 million. Tapos, ang nagastos mo nung panahon ng election, 112 million. Di ba? 112 million. Ngayon mga kababayan, kung may mga DDS na magsasabi dito, boss, yung iba galing naman sa donasyon boss, yung iba naman, binigay. Walang tinanggap daw si Marcoleta na kahit anong donasyon. No? Walang tinanggap. As in zero. So sa mga tweet mga bossing, yung 112 million na kanyang idineklara na nagastos niya doon sa kanyang pangangampanya, galing ho sa sarili niyang bulsa. Wala sa sose, sabi ni Nick Quinn. Galing ho mismo doon sa kanyang sariling bulsa. Kaya ho, mga bossing, katakataka yan. Red flag ho yan. Yung dalawang ugok nagbobolahan at naglulukohan, sabi ni Anthony Bisquera. Oo, tatlo yan. Minsan sila, tatlo. Kadalasan tatlo. Ngayon, ewan ko, dalawa. Hindi ho natin alam kung nasan yung isang kakwentuhan nila dyan. May CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo ina-investigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping. Na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong-tanong yata. Pero hindi malaman kung nasaan. Hindi, totoo naman Kasi ang in-style ho nila dyan, mga kababayan, Gutesa, isang gitawan lang doon sa Senate. Salita ka lang, basahin mo lang to. Pagkabasa mo nito, alis ka na. Huwag ka na magpakita. Yung gano'n, yung tipo bang, kailangan ang mga Pilipino at ang Senate Blue Ribbon Committee, kung ano po yung mga binitawang salita ni Gutesa doon, paniwalaan na natin agad. Kaso nga, boplax yung Gutesa mo. Yung mga sinasabi niya, taliwas doon sa ibang nakasulat, doon sa affidavit niya. Lalong-lalo na yung sa affidavit niya, humihingi siya ng witness protection. Doon naman sa sarili niya, galing sa bibig niya, hindi naman daw kasi matapang siya, may baril siya. Di ba? Tapos isa pa, biruin niyo mga kababayan. Yung affidavit mo na yun, ikaw ang sumulat. Pero kung basahin mo, parang hindi mo alam kung ano yung nakasulat. Di po ba?
Ngayon, kaya may question mark sa isip ng mamamayang Pilipino. Si Gutesa ba talaga ang nagsulat nito? Or merong mga tao na sumulat nito at sinabi, basahin mo yan doon sa Senate. At tapos, pagka binasa mo na, pagkatapos na, magtago ka na. Hindi ka na magpapakita. No? At kailangan lunukin ng mamamayang Pilipino at kailangan lunukin ng Senate Blue Ribbon Committee kung ano lang yung sinabi mo, yun na yung totoo. Kaso parang kwentuhan lang ho eh. Ni wala nga kayong pinakitang ebidensya doon eh. Nasusuporta doon sa mga pinagsasasabi ni Gutesa. Di po ba? Ngayon, tinanong siguro, paano niyo mapapasampina kung di niyo alam kung nasaan? Yeah. Basta i-course ko yung sampina sa opisina ni Senator Marcoleta. At doon ho, nababad trip si Marcoleta. No? Kasi nga, doon daw ipapadala yung sampina ni Gutesa. O since, yan naman ay witness mo, sa iyo ko na ipapadala. Ikaw na ang mag-abot dyan sa witness mo. Alam niyo ho, mga kababayan, kung ang style nito si Marcoleta, sindakan lang ho, mga bossing, hindi siya uubra kay Ping Lacson. Di ba, Ai Chang? Hindi siya uubra dyan. Ano po? Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Di isa-send doon sa opisina mo, ikaw ang magbigay kay Gutesa. Uutusan niya ako. Sinibigay subpoena sa'yo para dalhin kay ano? Ano ba yan? Para utusan niya ako. Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo, Senador. Di ba? Ano? Napakaliit lang naman na yun. Napakaliit na papalaki ni Marcoleta. Ay, inuutusan niya ako. Wala naman yan sa rules ng Senado. Hindi naman dapat ganyan. Yung napakaliit ng papalakihin para doon mapunta. Para pagmukain na mali yung ginagawa ni Ping Lacson. Sabi ni Max, ikaw naman Maxip, ang salbahe mong tao, lowest rank, lawyer ka nga, Marcoleta, pinapaulit-ulit mo pa, maramdamin yan. Maramdamin yan. Ano po? Baka isumbong ka niyan dyan sa Net25. Hala ka, sige. Dahilan. At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala. Sabi nyo, hindi. Di maniniwala kami sa inyo. No? Pero, alam namin sa isip namin, ang tumatakbo sa isip namin, alam nyo kung nasaan yan. Hindi mahirap lokohin ng mamamayang Pilipino sa mga ganyang bagay. Kaya tatanungin ko siya, bakit mo kinor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Oo. Sige nga. Gusto namin makita yan, yung harapan kayo, Marcoleta, ha? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi. Hindi, kayo mga kababayan, si Ping Lacson, tingin nyo hindi kayang harapin itong si Marcoleta? Baka nga hindi mo masabi yan kay Ping Lacson eh. Parang insulto naman sa akin yan. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? First of all, chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba si Ping Lacson? Sino ka ba? Chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Kung saan ka nasipa, kung saan ka natanggal. Nasaan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV na dumating si Gutesa sa aking opisina? Yun kasi daw Senate, kumbaga public building yun. Kailangan, yung mga ganong CCTV, alam mo na pwedeng ma-access ng iba yon. Pampubliko yun, Marcoleta Bakit init to sa CCTV, Kinunapan niyo kung anong oras At kung sino sa mundo. Alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, mayroong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Ni-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanong ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba wala, kasi ang palabaso kasi nila Marcoleta, mga boss chipamo sir, is yung tipo bang parang ngayon lang nila nakilala, parang eto biglang sumulpot, yung ganun lang
Pero ang lumalabas ang itsura nung nasa CCTV, matagal na nilang makakilala. At tapos sino pa ang pinagmulan ni Gutesa? Si Mike Defensor. Na maraming mga Pilipino ang nagsasabi, nako, may issue yan dati. Nung kagaya nung Ador Mawanay. O, di ba? Hindi mo sabihin, Ang sinasabi pa ng mga Pilipino, parang inuulit lang nila yung yung Mawanay dati. surveillance Ngayon naman, Gutesa naman. sa usay. Sino ka ba? Ito yung punto eh. Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo Yes, oo. Pero, yung kay Marcoleta, iisa po ang layunin, mga kababayan. Matunton yung pinaka-mastermind. Kaya lang ang pagkakaiba nilang dalawa ni Senador Ping Lacson, yung kay Ping Lacson kahit saan pa tayong makarating na buwan, taon, panahon, umabot man ng 2012, 2016, lahat yan iimbestigahan. Kung saan tayo dadalhin nung ating ebidensya, pupuntahan natin at tutunguhin natin yan. Yung kay Marcoleta hindi pwedeng bumaba ng 2022 pababa o yung masasaling yung mga taon na ang nanunungkulan si dating Pangulong Duterte. Dehins po pwede kay Marcoleta yun. Diba? Yun yung pagkakaiba nila. At kaya po, ang mamamayang Pilipino, gustong-gusto po na si Ping Lacson ang nandun po sa Senate Blue Ribbon Committee kasi nga walang tago-tago. Miski kapwa senador, basta napangalanan dito at merong sapat na ebidensya, iimbestigahan. Kay Marcoleta, wala. 2022 pataas lang. Kumbaga, panahon lang ni Bongbong Marcos. Yun lang ang gusto nila. At si Marcoleta ang ayaw, kumbaga ang laging nagsasabi, bakit po ibabalik yung pera? Wala naman pong batas na nagsasabi na kailangan ibalik yung pera para maging witness protection itong mga diskaya. Si Marcoleta yun. Oo. Kaya sabi ni Katunying, Senator Rodante Marcoleta, ipabalik mo na. No, hindi daw pwedeng pabarya-barya, konti-konti. Kung ano daw po ang masasabunot, sabunutan na lahat para magkaalaman na kung totoong buhok daw No, ewan ko kung ba't sinabi ni Tunying yun. hanggang rito? Ano ba pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan natin mamuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa? Sandali, hindi mo pwedeng questionin si Ping Lacson ng ganyan. Bakit mga kababayan? Si Ping Lacson pati po doon sa ground, pati po doon sa mga lugar ng mga flood control, talagang pinupuntahan po ng team nila yon. Ano po? Talagang ang gagawin po nung kampo ni Ping Lacson, nung team niya, pupunta sila doon sa site ng sumbong sa Pangulo. Ganun no Interpol red notice versus De La Rosa, say DILG chief, sabi, no Interpol red notice versus De La Rosa, sabi ng DILG chief, no? Nako, si Boying na nga ang nagsabi Baka lang. Walang Interpol red notice para maghayahay si Bato, no? Pag naghayahay si Bato tapos biglang nakita na syempre warrant of arrest na. Pag nakita sa kung saan-saan mang lugar, boss, eto na yung warrant of arrest mo. Tingin ko ganyan, bulagaan kasi ramdam nila na magtatago itong si Bato no? So, asa na ba tayo? Meron pa puro yun yung balita no red notice versus Senator Bato de la Rosa. Syempre, pagkalabas ng warrant of arrest, makikipag-ugnayan pa yan sa Interpol, makikipag-usap pa yan. Walang buhok yan si Marcoleta. Alaula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy na. Babalik ako doon kay Senador Ping Lacson mga bossing. No? Balikan natin yon. Ang ginagawa, hindi mo pwedeng sabihin na hindi talaga nag-iimbestiga si Senador Ping. Bakit? Yung team niya, tinitignan niya po nila yung site nung sumbong sa presidente o sumbong sa Pangulo. Inaalam nilang lahat yan. No? Ngayon, makikita nila, eto sa lugar na ito, may nagsusumbong. So ngayon, tignan natin yung record, ano na ba yung nangyari sa proyekto na yan. Pag nakita nila yung proyekto na yon,
naka-clear na o tapos na, ngayon pinupuntahan nila yung lugar talaga. Talagang ganyan po nag-iimbestiga yung si Ping Lacson. Natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo tulungan dito? Ano nga yaw inaalam nga eh. Di ba, pati nga kapwa nyo sa mga senador kasama sa iniimbestigahan pagdating po kay Ping Lacson. Di ba? Oh, pero kapag kasi nyo, wala. Halata na meron kayong mga iniiwas na mga senador, mga boss, di ba? At imbes na tulungan mo, kung ano pinagagawa-gawa mo, di ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letter, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-umpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya, o yan, pinalutak niya, nag-course niya yung sampina sa aking opisina. Subukan mo. Ano sasabi ko sa'yo? Bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Andali, into ko dyan, under surveillance ka ba?